lupang hinirang. Bayang magiliw, handa, awit. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupig, hindi ka pasisiin, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bughang, may dilag ang tula at awit sa pagdayang minamahal. Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning, ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim. Lupa ng arang ang luwalhati at pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya ng pag may mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Natang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi. Kinukupkop ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal. Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng isang mamamayang makabayang, naglilingkod, nag-aaral, nagdarasal ng buong katapatan. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas. I pledge allegiance to the Bible, God's holy word. I will make it a lamp unto my feet and a light unto my path. I will hide its word in my heart that I might not sin against God. I pledge allegiance to the Christian flag and to the Savior for whose kingdom it stands. One Savior, crucified, risen, and coming again, with life and liberty for all who believes. Good morning everyone! Welcome muli sa ating morning devotion. At ngayon tayo ay Martes na at pangalawang araw na muli ng ating pag-aaral. At salamat sa Diyos dahil patuloy tayo nag-aaral ng Kanyang salita at ang kahalagahan ng pamumuhay natin bilang isang Kristiyano na ano ba yung mahalaga kagaya ng panalangin. So ngayon ay tayo nagpapatuloy at ang dalangin ko sa bawat pinag-aaralan natin ay tayo ay natututo na isa sa buhay natin ito at nagiging kayamanan natin na hindi na maaagaw kahit kailan ng kaaway sa ating mga buhay. Kumbaga ito'y magiging sandigan mo na sa iyong paglaki, sa iyong pagdidesisyon na nandyan ang panalangin. So ngayon, umaga bago tayo magsimula, tayo muna ay manalangin. Father God, sa umaga po na ito, kami po ay lumalapit sa iyo at nagpapakumbaba na ikaw ang bigay ng karunungan sa aming mga pag-uusapan. Hayaan po, Panginoon, na maranasan namin ngayon ang karunungan na nagmumula sa iyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So, welcome po muli. At tuloy po natin ang ating pinag-uusapan na tungkol po sa prayer. At medyo reviewin lang natin at kung mapapansin nyo, paulit-ulit yung pag-review ko kung anong ibig sabihin ng prayer at paraan ng pananalangin para maalala natin at kalakihan natin na tayo nananalangin. Prayer may be best defined as having fellowship with God. It is more than simply talking to God, but rather talking with God. It implies a two-way give and take. So, alalahanin mo na ang prayer ay pakikipag-ugnayan mo ito sa Diyos. Hindi ka lang basta nakikipag-usap, kundi nakikipag-ugnay ka sa Kanya. Meron kang connection sa Kanya, meron kang relationship sa Kanya, kaya ikaw ay nakikipag-ugnay sa Kanya. Okay? So, hayaan mo na habang ikaw ay lumalaki, ay nagiging buhay mo na yung lumapit sa Kanya, dumulog sa Kanya sa lahat ng nangyayari sa iyong buhay. To whom should we pray? Prayer should be made to the Father through the Spirit in the name of Jesus. So, ang panalangin, ang format nito ay naka-address lagi sa Diyos Ama. At sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, sabi sa Biblia, kung hindi ka marunong manalangin ng Banal na Espiritu Santo, ang tutulong sa iyo upang ikaw ay manalangin. At ang kahuli-hulihan sa bawat panalangin mo, ito ay may signature ni Jesus Christ. So sabihin mo, in the name of Jesus we pray. Okay? So yan ang format ng pananalangin. So yan ang nagturo niyan mismo, yung ating Panginoong Hesus na nagsasabi na ganyan dapat tayong manalangin. Okay? Time of prayer. Anong oras tayo dapat manalangin?
anytime. Walang pinipiling oras ang pananalangin. Ano po? So, mahalaga na lagi tayo nagpe-pray. At nakita natin kahapon doon sa ating pinag-usapan na may mga tao na nag-pray sa gitna ng kanilang kailangan nila ng guidance, kailangan nila ng tulong, kailangan nila ng salvation. Hindi namili ng oras. Okay? So, kailangan pag ikaw ay nagpe-pray, ay talagang oras para ikaw ay makipag-ugnayan sa Diyos. Ikaw ay tumawag sa Diyos. Ngayon, balikan natin muna yung unang dalawa na ating napag-usapan tungkol sa objects of prayer. Kahapon, napag-usapan natin na isa sa mga objects of prayer natin ay yung ating mga sarili. Kagaya ng prayer ni Jabez. Kung maaalala nyo na nakalagay doon, bless me indeed. Okay? Enlarge my territory. Puro sa Kanya, para sa Kanya. At hinihingi niya ay para sa Kanya. At sa kadulo-dulo na nakalagay doon, and God granted His request. So, pag nakita ng Diyos na ang iyong hinihingi ay hindi lamang alam mo yung para sa iyo, kundi para sa kapwa mo rin, yung makakatulong ka rin, ibibigay sa iyo ng Diyos yan. Pero kung pansarili yan, hindi ibibigay sa iyo ng Diyos yung parang may pagmalaki mo lang, gusto mo lang na may mapatunayan sa kapwa mo, hindi. Ang Diyos ay kikilos sa buhay mo, hindi para may mapatunayan ka sa kapwa mo, kundi para mapatunayan ng Diyos na siya'y buhay sa buhay mo. Kaya dapat tayo manalangin, ay dulog natin sa panalangin ng ating mga sarili, kagaya ng ating napag-usapan kahapon. At pangalawa, for one another. Ang ibig sabihin nito, ipanalangin natin ang isa't isa tayong mga kumilala kay Kristo Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Maliwanag sa Biblia yan na nagsasabi na tayo yung mga anak ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. At dahil sa pagtanggap natin sa Panginoong Hesus, tayo ay hindi mapapahama kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Maliwanag yan sa John 3:16, kaya nararapat lamang na ipanalangin natin ang isa't isa. Okay, so ngayon, puntahan natin at magdagdag pa tayo ng dalawa sa objects of prayer na ating napag-usapan kahapon. At ito nga yung for ourselves and for one another. Ngayon, dagdagan natin ito at tingnan natin bakit mahalaga yung mga bagay na ito, okay? Pangatlo, for pastors or for leaders, for church leaders. So, mahalaga na ipinagpipray natin ang mga church leaders natin, ang mga nangunguna, especially ang mga pastors, diba, mga leaders natin sa church, ay isama natin sa prayer. At kailangan ng prayer ng ating mga pastor, ng ating mga leader, especially may mga hamon din sa buhay. Tandaan natin, ang ating mga pastors and mga leaders natin ay mga tao din yan na nangangailangan ng prayer at humihingi rin ng prayer sa Panginoon yan. Kaya dapat lamang natin idulog sila sa panalangin. Mapapansin natin sa Ephesians 6 verse 19 to 20, sabi ni Pablo, and for me, the utterance may be given to me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel, for which I am an ambassador in chains, that in it I may speak boldly as I ought to speak. So, dito, sabi niya sa Ephesians, isama sa prayer na siya ay mabuksan yung kanyang bibig na sa mga misteryo ng mabuting balita. Na siya ay ambassador nito kahit siya ay nakagapos sapagkat siya ay nakakulong, na maipahayag niya ng may kalayaan o may katapangan ang mabuting balita. So, ipag-pray natin na ang mga pastors, ang mga church leaders ay ipahayag ang mabuting balita. Magkaroon ng lakas ng loob, ng tapang, ng kalayaan, na ipahayag ang mabuting balita, sapagkat ang mabuting balita ay napakahalaga na marinig ng lahat ng tao. Hindi lang basta marinig, kundi maunawaan ng bawat isa upang makilala nilang lubusan si Jesus na tagapagligtas, na siyang mag-iingat sa kanilang buhay, sa kanilang katawan, sa kanilang espiritu, na alam natin na ang Panginoon lamang ang makakagawa. Kaya sa ating pinag-uusapan ngayon, ang isa sa mga objects ng prayers natin ay ang ating pastors, ang mga church leaders, upang sila ay patuloy na bigyan ng katapangan ng Diyos upang magpatuloy sa kanilang pagbabahagi ng
mabuting balita. Kaya hayaan po natin na isama natin sa ating prayer ang ating mga church leaders. Okay po? So ulitin natin to, Ephesians 6:19-20. And for me, that utterance may be given to me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel, which I am ambassador in chains, that in it I may speak boldly as I ought to speak. Okay, sapagkat nararapat at ayun naman talaga dapat ang ginagawa ng mga lingkod ng Diyos, ang ibahagi ang mabuting balita. Sabi pa sa Colossians 4:3, sabi ni Pablo, meanwhile, praying also for us, that God would open to us a door for the word to speak the mystery of Christ, for which I am also in chains. Okay? Sabi niya, ipanalangin niyo kami na buksan ng Diyos ang pintuan upang maipahayag ang mabuting balita, na maipahayag namin ang misteryo ni Kristo na kung saan kami ay nakagapos. Okay? So, dito talagang importante na sinasama natin sa prayer natin na Lord, ang aming pong pastors, ang aming pong mga leaders sa church, ay dinudulog po namin sa iyo na makapagpahayag sila ng mabuting balita ng iyong salita, Panginoon, sa iba't ibang tao. Mabuksan ng maraming gawain, halimbawa. So, ganun dapat. Kasi ang gawain ng lingkod ng Diyos ay ibahagi ang mabuting balita. Okay? Ayan ang totoong gawain ng lingkod ng Diyos. Siya ay nagbabahagi ng mabuting balita, hindi lamang tuwing linggo, kundi araw-araw sa kanyang buhay na may nababahaginan siya ng mabuting balita. Kaya sabi ni Pablo, ipanalangin niyo kami na mabuksan ang mga pintuan upang may pahayag ng mabuting balita at may pahayag namin si Kristo. Kaya mga anak, isama niyo sa prayer ang inyong mga pastors, ang inyong mga church leaders upang maipahayag nila ang mabuting balita ng kaligtasan. Ano po? At hindi po nagkakamali ang Biblia na isinama ang mga leaders na ipag-pray kasi kailangan din nila ng prayer. Pang-apat, for sick believers. So, medyo nadaanan natin ito dati sa baka tayo nagpe-pray. So, for sick believers, ang isa sa mga laman ng prayer natin ay ang mga taong may sakit. Hindi lang basta taong may sakit, kundi yung mga kapwa mo na kumilala kay Kristo ay dapat isama mo sa prayer. So, si nanay, si tatay, isama mo sa prayer. Si lolo at si lola, isama mo sa prayer kasi kilala nila si Christ, tinanggap nila si Christ. Isama mo sila sa prayer. So, hindi yan exclusive na for believers only, kundi sa mga susunod na araw, pag-uusapan natin para sa lahat ng tao. Okay, pero dito sa ating subject na pinag-uusapan ngayon, ay nakapokus muna sa mga believers. Ibig sabihin, sa kapwa mo na tumanggap kay Kristo Jesus. Kaya po mahalaga na kalimitan ang ginagawa natin na once na tayo nagpe-pray sa may sakit, ay sinisigurado natin na siya ay tumanggap sa Panginoong Hesus at pinatatanggap natin sa Panginoong Hesus upang tayo'y makapanalangin ng may kalayaan upang maidulog natin ang ating kapatid. Okay? Sabi sa James chapter 5 verse 14-15, is anyone among you sick, let him call the elders of the church. Kung mapapansin ninyo, kung sino daw may sakit ay tawagin ng matatanda ng iglesia. Ang ibig sabihin kasi nito ay kabahagi siya nung church o nung iglesia na tinatawag. Kaya mahalaga na kung ikaw ay part ng isang church, pag ikaw ay may sakit, ay pinapatawag mo yung mga leaders o yung mga elders, okay, yung pastors sa church upang ikaw ay ipag-pray. Sabi diyan, let him call the elders of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. So, yan ang gagawin. Ang gagawin ng mga elder ng church o mga leaders ng church, pagpunta sa inyo, ipag-pray kayo, pag may dalang oil, papahiram kayo ng oil ng elders upang ipag-pray kayo. At sabi dito, sa verse 15, and the prayer of faith will save the sick, and the Lord will raise him up, and if he was committed sin, he will be forgiven. Kung mapapansin nyo dito, and the prayer of faith will save the sick. Ang panalangin may pananampalataya ay magliligtas sa may sakit at ang Lord ang magpapatayo sa kanya. Okay?
So maliwanag dyan na talagang dapat nating ipag-pray ang isa't isa. Okay? Ang lahat ng may sakit, ipag-pray natin. Kaya ngayong umaga na to, kung kayo man ay may nararamdaman sa inyong katawan, hayaan nyo munang mag-pray ako ngayon bago tayo mag-closing prayer. Magpe-pray muna ako sa inyo kung kayo may nararamdaman sakit ngayon, na hipuin ng Panginoon ang inyong mga katawan, ang inyong mga nararamdaman, maging sa mga teachers, sa mga estudyante, even sa mga magulang na nagagabay sa kanilang anak ngayon. Kung kayo man po yung nararamdaman ngayon, hinihiling ko sa inyo na samahan niyo ako sa prayer, at kung kayo po yun ay ibigit niyo inyong mga mata at ipabanalangin ko po kayo. Panginoon, sa umaga po na ito, sa pag-uusap namin tungkol sa pananalangin, ay napag-uusapan namin na kailangan namin ipanalangin ang mga may sakit. Ngayong umaga, Panginoon, hindi ko po kita ang bawat isa, subalit ikaw ang nakakaalam ng kanilang sitwasyon. Hindi ko alam, Panginoon, ang kanilang kalagayan, subalit ikaw ang nakakaramdam, Panginoon, ng kanilang nararamdaman. Ikaw, Panginoon, ay Diyos ng mga buhay, at alam mo, Panginoon, ang mga nararanasan namin. Hayaan mo po, Panginoon, na anuman ang nararamdaman nila ngayon, sa pangalan ng Panginoong Hesus, ay ito ay magkakaroon ng kagalingan, magkakaroon ng restoration, magkakaroon ng healing. Hallelujah. Panginoon, ngayon pong umaga na ito, ang kagalingan ay sasapit sa bawat tahanan ng mga taong may pananampalataya sa iyo. At sila, Panginoon, ay babangon sa kanilang mga nararamdaman. Sila ilalakad sa mga sakit na kanilang nararamdaman ay mawawala, Panginoon. Mararanasan nila, Panginoon, ang milagro ngayong umaga na ito. Maraming salamat po, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So, kailangan ipag-pray natin ang may mga sakit. Ano, mga anak? Kaya habang kayo lumalaki, pag may sakit, anong gagawin ninyo? Mag-pray. Okay? Pag may sakit, mag-pray. Kung kailangan ipatawag si pastor para ipag-pray. Okay? So, importante na lagi nagpe-pray. Dinudulog natin sa prayer ang may mga sakit. Ang unang hakbang, hindi siya first aid, hindi siya first aid. Kundi talagang siya ay dapat i-apply kasi siya ay may bisa, ay ang pananalangin. Kung ikaw ay may sakit, hindi first aid ang prayer, kundi ito ay ina-apply ng may bisa. Okay? Ina-apply ng may pananampalataya. Kaya mga anak, habang kayo lumalaki, once na may sakit, ang gagawin, mag-pray. Okay? Mag-pray upang kumilos ang Lord sa buhay natin. So, ano man ang nararamdaman nyo ngayon, idulog nyo lang sa panalangin sa Panginoon. Kung hindi naman, pwede kayo mag-send sa akin ng prayer request. Pastor, pasama sa prayer, may sakit ang aking anak, o may sakit ang aking asawa, ang aking nanay. So, isend nyo po sa akin, mga anak. Okay, mga teachers pwede rin po, at mga magulang pwede po kayo mag-send sa akin. Kung di po nyo alam ang aking machat ako ay Edward Cañeta. Yan po, EDU, para po mapadala nyo sa akin ang inyong mga prayer requests. So, sino ang laman ng prayer mo ngayon? Meron bang laman ang prayer mo ngayon ng mga tao? Tulad ng pastors mo, ng church leaders, o ng mga tao may sakit? So, sino ang pinagpe-pray mo ngayon nang may nakakaranas ng karamdaman na papagalingin ng Lord dahil ikaw ay may pananampalatayang nanalangin na siya ay gagaling? So, ito'y personal na tanong at walang sagot dito kundi ikaw lamang ang makakasagot. Sino ang laman ng prayer mo ngayon? Pangalawa, what are the objects of prayer we discuss? Hindi lang yung ngayon, kundi yung apat na to. Ano yung apat na yon? For ourselves, for one another, for pastors, and for sick believers. So, hayaan po natin na ang buhay natin ay may buhay pananalangin. Lahat tayo ay mag-pray. Lahat tayo ay idulog natin sa Panginoon ang ating sarili, ang bawat isa, ang mga leaders natin, ang mga pastors, at ang may sakit. Tayo ay mag-close ng prayer. Father God, thank you po sa aming napag-usapan ngayon, at hayaan mo po, Panginoon, na ikaw ay patuloy na mataas sa buhay ng bawat taong nakikinig sa iyo. Hayaan mo po, Panginoon, na maranasan nila ngayon ang bawat pinag-usapan namin, ang kagalingan dahil may nananalangin. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, pagpalain mo po ang mga estudyante, ang mga teachers, ang mga magulang, at ang bawat nakikinig ng aming pinag-usapan ngayong araw nito. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So magandang umaga at magkita-kita tayo muli bukas.